Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Nandito ako ngayon sa Ezekiel 31. Ang pamagat nito ay itinulad ang Ehipto sa Cedro noong unang araw ng ikatatlong buwan ng ika-11 taon ng pagkakatapon sa amin. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, sabihin mo sa hari ng Ehipto at sa kanyang mga tauhan, ano ba ang nakakatulad mo sa iyong kapangyarihan? Ang katulad mo ay sidro sa Libano. Malalabay ang sanga, malago ang dahon, ang taas mo'y walang katulad. Ang dulo ng iyong sanga ay aabot sa ulap. Nag-react yung Holy Spirit ko dito sa 3. Ang katulad mo ay sidro sa Libano. Malalabay ang sanga, malago ang dahon, ang taas mo'y walang katulad. Ang dulo ng iyong sanga ay abot sa ulap. Sagana ka sa dilig, may agos pa sa ilalim ng lupang kinatayuan mo. Ganoon din sa bawat punong kahoy ng gubat. Kaya ito ay tumaas ng higit sa lahat. Ang mga sangay malalabay at mayabong ang dahon pagkat sagana nga sa tubig. At doon ang mga ito'y gumagawa ng pugad sa ilalim nito. Nagluluwal ng anak ang mga hayop at ang mga bansa ay sumisilong sa kanya. Anong inam pagmasdan ang maganda niyang kaanyuan? Marami ang sanga, mahaba, malalabay, mga ugat nito ay abot sa tubig na walang patlang. Di ito mahihigtan kahit ng sidro sa hardin ng Diyos ni may ipapares sa alinmang punong kahoy sa hardin ng Diyos. Ito'y aking pinaganda, pinayabong ko ang mga sanga. Kaya na naghili sa kanya ang mga punong kahoy sa hardin ng Diyos sa Eden. Dahil dito sinasabi ko ni Yahweh kung ano ang mangyayari sa punong kahoy na itong tumaas hanggang sa nakikipaghalikan sa mga ulap. Ngunit habang tumataas, nagiging palalo siya. Kaya naman, pasasakop ko siya sa isang makapangyarihang bansa upang maranasan niya ang pahirap na mararapat sa kanya. Ibubuwal siya ng mararahas na bansa saka iiwan. Mga sanga nito ay balibaling babagsak sa mga bundok, kapatagan at tubigan. Mag-aalisan ang mga taong sumisilong sa kanya. Ang mga ibon ay hahapon sa puno nitong nakabubuwal at ang mga hayop na ilap ay lalakad sa mga sanga nitong naghambalang. Mangyayari ito upang kahit na ang punong kahoy na sagana sa dilig ay hindi na makatataas hanggang sa ulap. Silang lahat ay pababayaan kong mamatay tulad ng tao. Sa gayon, lahat ay makakaranas ng kamatayan sa walang hanggang kalaliman. Ipinapasabi nga ito ni Yahweh, kapag naihulog na ito sa Sheol, pababayaan ko siyang lumubog sa tubig sa ilalim ng lupa. Nag-react yung Holy Spirit ko dito. Kapag naihulog na ito sa Sheol, pababayaan ko siyang lumubog sa tubig sa ilalim ng lupa. Pipigilin ko ang agos ng mga tubig para hindi ito umagos sa ibabaw ng lupa dahil sa pagkamatay ng kahoy. Kamatay ng kahoy, babalutin ko ng dilim ang bundok Libano at malalagta ang mga kahoy doon. Ang mga bansay mayayanig sa lakas ng kanyang pagbagsak sa hukay. Dahil dito masisiyahan ang mga kahoy na walang hanggang kalaliman. Ang pinakapiling punong kahoy sa Eden at ang mga piling sidro ng Libano. Pare-pareho silang dadalhin sa Sheol para doon sila magsama-sama ng mga mamamatay na. Ano pat ang lahat ng sumilong sa kanya ay mangangalat sa iba't ibang bansa. Alin sa mga punong kahoy ng Eden ang maiputulad sa karangalan at kapangyarihan nito?
Gayunman, ihuhulog siya sa walang hanggang kalaliman, kasama ng mga punong kahoy ng Eden. Isasama siya sa mga napapatay na tabak. Ang kahoy na ito ay ang Paraon at ang kanyang mga tauhan. Yan na po, amin. Salamat Panginoon. At syempre, salamat sa aking Holy Spirit at sa inyong mga nakikinig, mga friend, mga amigo-miga. Salamat po. Ito binigay sa akin ngayon. Nag-react siya dito sa, saan ba yun? Dito sa, yung kanina. Sa umpisa pa lang. At saka dito sa ano, oh. Saan ba yun? Dito sa 15. Kapag nahulog na ito sa shoal, pababayaan ko siyang lumubog sa tubig sa ilalim ng lupa. Ano kayang lugar to, no? Ehipto. Saan kaya itong Ehipto? Sa ngayon, hindi ko alam. Salamat po muli, mga gwapo-gwapa. Salamat Panginoon uli. Naway sumasa atin ang Panginoon. At huwag tayong makalimot sa panalangin sa Kanya araw-araw. Amen po.